Quiet as a mouse. Tingnan nyo si Risa Ontiveros. Diba? Ang ingay. Nakakarindi. Pero flood control projects, she's quiet. Viral to the video. Tito Soto, my God, what makes you qualified to become the Senate President? You belong in Itbulaga. You cannot even create a simple, cohesive, concise introduction. Pag bobo ka, umalis ka na dyan. Sana si Martin Romualdez, balita ko raw. He registered his private jet. Is that true? Yes. Can see through all your stupidity, the maneuvers, the cover-ups. We see through it all. Hindi ka ni bobo. Mga nyo. Kulong na yan! Mga magnanakaw! Kulong na yan! Mga magnanakaw! Kulong na yan! Mga magnanakaw! Kulong na yan! Di magnanakaw! Teka na rito. Hoy! Romualdez! Salti ko! Ibim ka! Naghugas kamay ka para kasi Poncho Pilato! Bakit mo binanggit? Sinasabi mo, bakit nangyayari ito sa Pilipinas? Ibim ka! Ikaw ang presidente, hindi mo alam! Ah! Salti ko! Asan ka na? Kung nalaman mo sangkot ang pangalan mo, nandun ka na sa ibang bansa na may high blood ka daw, ang daming doktor dito. Bakit doon ka nagpapagamot? Wala kayong awa sa mga Pilipino. Ang dami nating kababayan nalunod sa baha, namatay. Araw-araw pumapasok kapag may ulan, may baha. Maraming namatay, nakaligtos, viruses po. Ano? Wala kayong awa sa mga mahihirap. Dapat mga tricycle driver na nandyan sa Kongreso ngayon. Kahit pa paano, maintindihan din ang mga mahihirap ng Pilipino. Kayo, nakabarong kayo. May mga pinag-aralan kayo, pero wala kayong mga dangal. Pinindungisan ninyo ang Pilipinas, nakakahiyaw sa ibang bansa. Hitline na tayo doon, araw-araw pinabalita tayo. Dahil sa mga pinagkagawa nyo, mga magnanakaw kayo. Mas masahol pa kayo kay Satanas. Si Satanas, mga masasamang tao lang ang kasama niya sa impyerno. Samantalang kayo, lahat ng Pilipino pinagnanakawan ninyo. Kahit si Satanas matatakot sa inyo. Si Judas Maria lang ang ninakaw. Kayong traitor ang ninakaw. Lumayas kayo dyan, kami na ang uupusan. After 6 years, kami mga mahirap uupo sa Kongreso. Superpower na ang Pilipinas. Hindi kami magtanakaw. Dahil mahirap kami, naiintindihan namin ang bawat Pilipino. Ako ay isang mananahi. Yung mga suot nyo, ako ang nagtahingan. Mga mananahi ang nagtahingan. Sinasabi nila, bakit nandyan kayo? May ambag ba kayo sa Pilipinas? Kahit adik, may ambag sa Pilipinas. Pag bumili sa tindahan ng sigarilyo, may tax. Nasa dyan ka pa lang ng nanay mo, nagpabayad ka na ng tax sa pag-tax. Pina-ultrasound ka ng nanay mo, tingnan niya yung resibo, may tax. Bumili ang nanay mo ng gatas diaper, sanggol ka pa lang, nagpabayad ka na ng tax. Dahil may mga tax lahat ng bilhin kahit pitchin, bumili ka dyan. Wala na
adik ka, kapag wala ka ng mapangbisyo, magnakaw ka na, mag-rape ka na ng mga magagandang babae na maganda, demonyo na yung nasa isip mo. Kahit pa paano yung mga masasamang tao na yan, ay ambat pa rin sa Pilipinas. Hoy! Ayan! May lumabas na namang buhaya! Yan! Yan! Isigaw nyo! Kongreso! Magnanakaw! Nagpapahirap sa mga Pilipino! Ako nakaupo! Ako nananahi ako maghapon! Naiintindihan ko yung sitwasyon ng Pilipino! Ang sakit sa kalooban ko! Na merong namatay sa baha! Lalo na sa area ng Bulacan at Pampanga! Kahit walang ulan, hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha. Maraming nagkasakit na doon, mga alip-alip, dysbiosis, lahat sa pinaglakbay. Ang palamunin at batukan ay nasa Kongreso. Mga kakapal ng mukha, pag-meeting kayo sa Malacanang, mag-order kayo ng buffet, ng steak, ng caviar, and for what expense from our hard-earned taxes. Ikaw, sir, you're working hard. Pera mo ang ginagasto ng mga nasa Kongreso. Isara niyo yan! Isara niyo ang Kongreso! Walang abad yan sa Pilipino! Na, harapin niyo kami dito! Harapin niyo mga... Nagtatago kayo sa House of Congress. That is our hard-earned. That building, we paid for that. Those cars, we paid for that. Baby in the air, you fuck. We paid for that. The very least that you can do is to provide the basic services for ordinary people. Yeah, you are so fucking incompetent that you don't know how to do that. Para kayong kaklase ko nung elementary. Andon sa klase, hindi nakikinig, bobo na nga, hindi pa nag-aaral, pumupunta lang sa paaralan para sa baon. Bakit ganyan ang mga kongreso natin? Bakit ganyan ang mga congressman natin? Ina, ito ang pakiusap ko sa mga kababayan ko. Dalawa, I have two requests from my fellow Filipinos. Una, please, let's have a fucking standard when it comes to voting. Yep. Tingnan niyo si Lito Lapid. Quiet as a mouse. Hindi namin binoto yan. Tingnan niyo si Risa Ontiveros. Diba? Ang ingay. Nakakarindi. Pero flood control project, she's quiet as a fuck. Right? Eto, viral to na video. Tito Soto, my God, here, I'm here. I'm finally here, Tito Soto! I'm here! And I'm gonna say it again. What makes you qualified to become the Senate President? You don't belong there. You belong in Itbulaga. You cannot even create a simple, cohesive, concise introduction. How are you gonna enforce, amend, approve laws? Being a politician is very technical. It's being very technical kapag bobo ka, umalis ka na dyan. Well, anyway, sabi nga nila, intelligence is limited. Stupidity is endless. Unfortunately, meron tayong endless supply of stupidity both in the House of Congress and in the Senate and in the executive branch. Ina nyo lahat, hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Hindi nyo pag-aari ang taxes namin. Hindi nyo pag-aari ang mga Pilipino. Tumigil kayo, bumaba kayo, isauli nyo ang mga perang ninakaw nyo. Matanong lang, nasa na si Martin Romualdez? Balita ko raw. Did he register his private jet? Is that true? Yes. Tatanong sa mga tuta mo dyan sa
be an awesome reminder of the dark history of the Philippines that once upon a time, we have a lame duck sitting president controlled by this evil House Speaker Martin Romualdez, aided and supported by his mini crocodiles at the House of Congress, supported by the senators na walang magawa sa buhay, kundi maging achievement ang pagsisisi, paninisi sa previous administration. Wala na ba kayong achievement na iba? Yun lang? Ganon kayo ka-incompetent? And even a simple person, ordinary person, can see through all your evil intentions